Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng Sityo Bangungot at sa inyo rin po, Sir Jupiter. Itago niyo lang po ako sa pangalang Feli. Pasensya na po kung medyo magulo ang pagkakasulat ko. Matagal na po akong nakikinig ng mga kwento dito pero hindi ko inisip na darating yung araw na ako mismo ang magsusulat dito. Alam ko maraming nagsusulat dito na nagbabahagi ng kakaibang karanasan nila na tungkol sa mga multo o mga sumpa at iba pa. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga ganon. Mas iniintindi ko ang sarili kong buhay. Para sa akin, trabaho, tulog at pagkain lang ang umiikot sa mundo ko. Pero ngayon napilitan akong aminin na may mga bagay pala na hindi kayang ipaliwanag ng pagod o ng stress lang. Sir Jupiter, ang kwento ko po ay nagsisimula gabi-gabi sa istasyon ng LRT. Sanay na ako na umuwi ng late at may isa akong nakasanayan na presensya na parabang gumagaan ang pakiramdam ko tuwing nandoon siya. Isang lady guard. Hindi ko man alam ang pangalan niya pero kilala ko na ang mukha niya. Maiksi ang buhok, matapang ang tindig at laging nakapustura sa uniforme kahit halata mong pagod na rin. Sa dami ng gabi na dumaan, parang naging parte na siya ng routine ko. Madalas siya pa yung huling taong nakikita ko bago sumara ang pinto ng tren. At kahit hindi kami madalas mag-usap, parang sapat na yung presensya niya para hindi ako kabahan. Minsan nga nakangiti pa siya o kaya dahan-dahan lang na tumatango dahil kilala na rin ako sa gabi-gabi kong pag-uwi ng 10 oras ng gabi. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Na-late ako ng gusto. Pagdating ko sa Recto Station halos wala ng tao. Madilim ang paligid at ang mga fluorescent lights parang nagbubukas sara sa sariling siklo. At doon siya ulit. Yung lady guard, nakatayo lang sa dulo ng platform. Tahimik. Wala na akong ibang kasabay. Kami lang dalawa. Naglakad ako papalapit. Ate, may tren pa ba? Hindi siya sumagot pero yung tingin niya sa akin may kung anong kakaiba. Noon ko lang rin napansin na ang balat niya maputlang parang kandila at may bahid ng paso sa braso na parang bagong sugat. Pero ang pinaka nakakapangilabot, yung mga mata niya. Wala na yung kislap na nakikita ko dati. Wala ng buhay. Biglang humangin malakas, sabay patay ng lahat ng ilaw. Saglit lang yun pero pakiramdam ko ang haba ng katahimikan. Nang bumalik ang kuryente, wala na siya. Sir Jupiter, wala na siyang iniwang bakas. Walang tao sa platform. Tanging ako lang mag-isa. Pagdating ng tren, dali-dali akong sumakay at nanginginig pa ako. Umupo ako malapit sa pinto at habol ang hininga. At bago magsarang pintuan, hindi ko napigilang lumingon sa labas. Nandoon siya ulit, nakaupo sa bangko, nakatingin diretso sa akin at sa puntong yun nakangiti na siya. Para bang ngiting may alam siya na ako lang ang dapat makaalam. Sir Jupiter, ilang buwan ko na siyang nakikita tuwing duty niya sa LRT at naging bahagi na ng gabi ko na makita siya. Hanggang sa hindi ko na alam kung totoo ba siya o hindi. Kaya ako sumusulat sa inyo, Sir Jupiter. Pero bago ko ikwento ang mga kakaibang nangyari, gusto ko munang ipakilala ang buhay ko bago ko pa maranasan ang nakakakilabot na pangyayari sa aking buhay. Nakikitira ako sa isang maliit na apartment malapit sa Bonnie Avenue. Isang silid lang talaga siya, parang kahon. May single bed na manipis na kutsyon lang ang nakapatong. Isang maliit na mesa kung saan ko pinapatong ang laptop ko at isang lumang electric fan na may kalawang na parang nagre-reklamo tuwing iniikot ang blade. Sa gabi kapag pinapatay ko na ang ilaw at nakahiga ako, maririnig mo ang ugong ng electric fan na parang humahalo sa ugong ng lungsod sa labas. Kapag binuksan mo ang bintana, makikita mo ang makipot na eskinita. Makikita ang mga kapitbahay na naglalaba sa tabi ng poso.
Mga batang naglalaro ng habulan kahit hating gabi na. At mga lalaking nakaupo sa bangketa, nag-iinuman ng gym bulag habang sumisigaw ng mga kantang hindi nila alam ang lyrics. May aso ring palaging tahol ng tahol kapag may dumadaan. Maingay sa labas pero kakaiba sa loob ng kwarto ko. Parang kabaligtaran. Tahimik, minsan masyadong tahimik na parang hinihigop ng katahimikan ang lahat ng nasa utak ko. Wala akong masyadong kakilala sa building. Mga empleyado rin sila, mga call center agent, sales lady, estudyante. Lahat kami, kanya-kanyang buhay. Kapag nagkakasalubong, tangulang o good evening, hindi ko sila nakikilala ng personal at hindi rin nila ako kilala. Siguro normal lang naman yun sa Maynila. Pero sa kaso ko, parang mas naging dahilan para mas lalo akong makulong sa sarili kong mundo. Lalo na simula nang mawala ang aking anak. Nagtatrabaho po ako, Sir Jupiter, sa isang financial firm sa Recto. Office type, hawak namin ay records ng mga loan at mga account ng kliyente. Hindi siya glamorosa na trabaho pero maayos naman ang pasahod at may benepisyo. Ang shift ko ay mula 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Hindi po graveyard shift pero dahil lagi akong nauuwi eksakto o minsan pahabol sa huling biyahe ng tren, parang ganun na rin ang pakiramdam. Araw-araw pareho ang routine ko. Gumigising ako bandang 10:00 ng umaga, magtitimpla ng 3-in-1 na kape. Tinapay lang ang almusal. Habang kumakain, tinitignan ko ang cellphone ko pero hindi ako nagbabasa ng balita. Mas madalas tinitignan ko lang ang Messenger app. Parang hinihintay ko ang isang chat na alam ko namang hindi darating. Pagkatapos maliligo ako ng mabilis, magsusuot ng slacks at blouse tapos lalakad papunta sa LRT. Kapag sumasakay ako papuntang Recto, punuan ng tren. Laging may nagtutulakan, may maiingay na estudyante, may mga nakapikit na tila ba natutulog ng nakatayo. Doon ako palaging nakakaramdam ng pagkaiba. Parang lahat ng tao ay may uuwian, may hinihintay, may dahilan para magmadali. Samantalang ako, parang trabaho lang at pag-uwi sa kwarto kong tahimik ang umiikot. Pagdating sa opisina, cubicle agad ang kaharap ko. Pag-upo ko, automatic na. Buksan ang computer, tingnan ang mga Excel file, sagutin ang mga email. Pag break time, bibili ng kape sa pantry. Madalas, hindi ko na pinapansin ang mga kasamaan ko. May mga nagkwekwentuhan tungkol sa mga anak nila, tungkol sa balak nilang outing. Ako, nakikinig lang, pero hindi sumasali. Hindi dahil suplada ako, kundi dahil masakit. Dahil dati akala ko magkakaroon din ako ng ganun. Sir Jupiter, dati po buntis ako. Una kong anak. Hindi po siya planado pero nang malaman ko, iniisip kong ito ang magiging dahilan ko para magsipag, para mas maging masaya. Pero sa dami ng deadlines at overtimes, nagpatuloy ako. Hindi ko inalagaan ang sarili ko. Isang araw habang nasa opisina, bigla na lang akong nakaramdam ng matinding sakit at pagdurugo. Doon ko nalaman na nakunan ako. Hindi ko kayang ilarawan kung gaano kasakit yun. Lahat ng plano, lahat ng pangarap, parang pinunit at tinapon. At ang pinakamasakit, wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Kung nagpahinga lang ako, kung pinili ko siya kaysa sa trabaho, baka buhay pa siya ngayon. Pero hindi ko ginawa, kaya araw-araw dala ko ang bigat na yon. Kaya siguro pinipili ko pa rin magtrabaho ng sobra para pagdating ng gabi, sobrang pagod na ako. Wala nang lakas mag-isip. Para sa sandaling makapikit ako, hindi ko na marinig sa loob ng utak ko yung paulit-ulit na tanong. Kasalanan ko ba? At doon ko rin unang nakilala siya, ang lady guard sa LRT. Hindi ko alam ang pangalan niya. Maiksi ang buhok, matapang ang tindig, pero kakaiba ang mga mata. Parang may lungkot at kabutihan na hindi bagay sa isang taong araw-araw nakaharap sa pasaway na mga pasahero.
Tuwing dumadaan ako, simpleng tango lang. Minsan bahagyang ngiti. Sa una, normal lang. Trabaho niya yun. Pero habang tumatagal, napansin ko palagi siyang nandoon. Kahit anong araw ako umuwi, siya ang bantay sa station. Hindi ba't may shifting ang mga guard? Hindi ba't may rotation? Pero bakit siya lang? Isang gabi, sobrang late na ako. Nagtatakbo ako papunta sa istasyon. Halos wala ng tao. Pagdating ko sa platform, iisang tao lang ang naroon. Ang lady guard. Nakatayo sa dulo ng platform ng station, nakatingin lang diretso. Tahimik. Ang naririnig ko lang ay ugong ng fluorescent lights. At doon ko unang naramdaman ng kilabot. Hindi lang dahil mag-isa akong pasahero, kundi dahil may bigat sa presensya niya. Yung tipong parang masyadong tahimik ang paligid. Masyadong walang galaw at siya lang ang natira. Sinubukan ko siyang ngitian. Alam mo yung tipong awkward ng ngiti para lang mabasag ang tensyon sa hangin. Saglit siyang lumingon. Tumango pero hindi nagbago ang ekspresyon. Walang emosyon, walang reaksyon, para bang ibang tao ang nasa loob ng katawan niya. Kinabahan ako. Oo, pero mabilis ko ring tinaboy yung pakiramdam. Siguro pagod lang siya. Bulong ko sa sarili ko. Huling biyahe na rin kasi, baka mag-aalas 11 na. Sino bang hindi bugbog ang katawan sa ganyang oras? At guard pa siya. Nakatayo buong araw. Normal lang. Dumating ang tren. Dumiretso ako sa loob. Pag-upo ko, sumilip ako ulit sa labas. Naandoon pa rin siya sa dulo ng platform. Hindi gumalaw, hindi tumingin. Nakapako lang sa direksyong hindi ko makita. Sa loob-loob ko, natawa pa nga ako ng konti. Lutang na si Ate Guard. Sana makapagpahinga na siya. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na wala lang yun, na normal lang talaga. Pero hindi ko alam na yun na pala ang simula. Balik routine lang ang nangyari matapos noon. Gumising ng tanghali sa umaga, magkape, magtinapay, bihis, alis, siksik ka na naman sa tren. Dikit-dikit ang katawan ng mga tao, parang sardinas. May mga estudyanteng nagkukwentuhan ng malakas. May mga inaakay ang mga bata, may nakikipag-agawan sa upuan. Ako, lagi lang nakatayo. Nakayuko, parang lahat ay dumadaan sa paningin ko na wala talagang tumatatak. Pagdating sa opisina, trabaho agad, Excel, email, kliyente, numero. Walang bago, walang pagbabago. Pagdating ng gabi, sakto pa rin ako sa huling tren at gaya ng dati, nandoon ulit si Ate Guard. Nakatayo sa gilid ng platform. Minsan nakaharap sa tren, minsan nakatalikod, parang lagi siyang nasa parehong pwesto. At dahil ilang beses na rin kaming nagkakatinginan, nasanay na ako. Sumasabay siya sa routine ko. At ako naman parang nagkaroon ng kakaibang familiarity pag nakikita ko na siya. Wala namang nangyari nung gabing yun sa LRT pero nagsimula akong managinip. Hindi ko maalala ng buo pero nagising ako na may pawis sa batok. May mga imahe na naiwan, dilaw na ilaw ng fluorescent, eko ng hakbang sa sementadong sahig at boses ng babae na parang mahina lang. Pero paulit-ulit. Hindi ko mabuo ang sinasabi niya. Pagmulat ko ng mata, ang naririnig ko na lang ay ugo ng electric fan sa maliit kong kwarto. Kinabukasan, gabi na. Last trip na naman ako. Medyo pagod, medyo lutang. Pagdating ko sa estasyon, nandoon ulit si Ate Guard. Nakatayo sa gilid ng platform, parang eksaktong pareho ng pwesto kagabi. Nakasombrero, nakabelt bag, naka-shoulder bag na parang luma na. Di ko alam kung ako lang ang nakakapansin pero parang hindi siya gumagalaw ng normal. Lagi lang siyang nakapirme. Naglakad ako papalapit. Dala yung kaba kanina. Sinubukan kong ngumiti bilang pagbati kahit tipid lang. Hindi siya gumanti. Diretso lang ang tingin niya sa riles. Naggunwari akong hindi affected. Tumayo ako ilang metro mula sa kanya. Naghintay ng tren. Pero ramdam ko talaga ang presensya niya. Mabigat. Para bang
kahit hindi ako tinitingnan, aware siya na nandoon ako. Parang pinapanood pa rin ako kahit nakaharap siya sa kabilang direksyon. Pagpasok ng tren, mabilis akong pumasok sa loob. Akala ko tapos na, pero nang magsara ang pinto at umandar ang tren, napalingon ako sa bintana. At doon ko sa ulit nakita si Ate Guard. Nakatayo pa rin sa platform, pero ngayong gabi, nakatingin na siya diretso sa akin. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Sumilip ako sa relo ko. 11:11 p.m. Automatic pumasok agad sa isip ko yung nakasanayan kong biro. Mag-wish ka. Bata pa lang ako, mahilig ko nang gumawa ng tahimik na hiling tuwing sumasakto ang oras. Teenager pa lang ako, hilig ko nang gumawa ng tahimik na hiling tuwing sumasaktong 11:11 ang oras. Pero kasabay ng alaala na yun, bumalik din ang boses ng lola ko. Sabi niya noon, pag 11:11, hindi lang yan tungkol sa swerte. Pwede rin niyang palatandaan na mayroong hindi balanse sa buhay mo. O kaya naman binabantayan ka ng iyong anghel, sinusubukan kang kausapin. Noong bata ako, parang nakakatuwa lang pakinggan. Pero ngayong nandito ako sa loob ng tren, hindi ko magawang ngumiti. Hindi ko magawang mag-wish. Hindi pa umaandar ang tren kaya nilingon ko ulit ang platform na hindi ko na dapat ginawa. Kasi andoon pa rin siya, si Ate Guard. Hindi na lang basta nakatayo, nakaharap na siya ng buo, parang buong katawan niya ay nakapako sa direksyon ko. Ang mga mata niya hindi ko alam kung guni-guni lang pero parang masyadong maliwanag para sa ilaw ng istasyon. Napakapit ako sa bag ko. Pinikit ko saglit ang mga mata ko at pilit na binabaliwala. Ilang minuto nang nakalipas, marami pa rin sumasakay sa last trip kahit late na. Sumilip muli ako sa relo ko. 11:11 pa rin. Kinabahan ako. Pinindot-pindot ko yung gilid. Iniikot-ikot ang pulso ko. Baka stuck lang ang kamay ng relo. Wala. Ayaw gumalaw. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang pilit ko iniisip, baka battery lang. Baka sira na talaga. Pero ang hindi ko matakasan, bakit sakto pang ngayong gabi? Sa loob ng tren parang humaba ang biyahe. Ang dilim ng bintana, puro refleksyon ng mga pasahero ang nakikita ko. May estudyanteng nakaidlip, may lalaking nakatungo sa cellphone at ako hawak ang relo na parang may hinihintay na mangyari. Hanggang sa bumaba ako sa istasyon, paglapag ng pako sa platform sakalang biglang gumalaw ang oras. 11:12 p.m. Parang napilitan siyang sumabay ulit. Tumigil ako sandali, tiningnan ko ulit kung tama at doon ko lang naramdaman ng totoong kaba. Pag-uwi ko, pagod na pagod ako kaya nakatulog ako kaagad pagkatapos kong naligo. Nung gabing yun nanaginip ulit ako, pero mas malinaw na ngayon. Nasa platform ako ng LRT, walang ibang tao, walang tren. Tahimik na nakatayo lang ako sa gitna, malayo sa dulo. May anyo ng babae, hindi ko man makita ang mukha, alam kong siya yun. Ang lady guard na nakikita ko gabi-gabi. Maiksi ang buhok, naka-uniform. Naglakad ako papalapit. Sa bawat hakbang, isa-isang namamatay ang fluorescent lights. Pabilis ng pabilis ang dilim hanggang sa halos wala na akong makita. Pagdating ko sa dulo, wala na siya. Naiwan lang ay sapatos ng babae. Black leather na pang-duty na halos pudpud. Nagising ako na ang pawis ko. Parang nilalagnat. Ilang minuto bago ako kumalma, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili, panaginip lang. Isang gabi sobrang late akong natapos sa trabaho. Nagtatakbo ako papunta sa istasyon at gaya ng dati, iisang tao lang ang naroon. Siya, ang lady guard. Pero imbis na nasa gilid siya ng platform, nandun siya sa mismong dulo. Nakatalikod. Nakatayo lang, hindi kumikilos. Tahimik ang buong paligid. Wala ng ibang pasahero. Ang naririnig ko lang ay ugong ng fluorescent lights. Dahan-dahan akong lumapit.
pilit na ngumiti para maging normal. Pero hindi siya gumagalaw. Hindi man lang lumingon. Good evening po. Mahina kong sabi, kahit alam kong hindi naman kailangan. Wala siyang sagot. Nanatili siyang nakatingin sa dilim ng riles. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang bigla akong nanlamig. Bago pa bumukas ang tren, umatras ako ng konti at nagkunwari na lang na busy sa cellphone. At doon ko narinig. Mahina lang sa una, parang ungol ng hangin. Pero habang tumatagal, lumilinaw. Iyak. Iyak ng bata. Napalingon ako sa paligid. Mabilis, walang ibang tao sa platform, walang batang pasahero, pero malinaw na malinaw galing sa mismong dulo kung saan nakatayo si Ate Guard. Kinilabutan ako. Gusto kong umalis pero paano? Last trip na to. Pinilit kong i-ignore. Sinabi ko sa sarili ko baka guni-guni lang dahil sa pagod. Pero habang papalapit ang tren, tumitindi ang iyak. Hindi malakas pero malinaw. Yung tipo ng iyak na hindi mapigilan. Yung parang may dinadaing na hindi mo makita. Nang huminto ang tren sa harap ko, mabilis akong sumakay. Halos tumakbo ako papasok at pilit na hindi lumilingon. Pero pagtingin ko sa bintana bago sumara ang pinto, nakita kong nakatingin siya sa akin. Diretso, hindi umiimik, hindi kumikilos. At ang mas nakakapanindig balahibo sa mismong refleksyon, hindi lang siya mag-isa. May maliit na figura sa tabi niya. Mababa, parang bata. Sumara ang pinto. Umandar ang tren. Napaupo ako, hawak ang bag ko, pilit pinapakalma ang sarili. Pero kahit lumayo na ako, parang dala ko pa rin sa tenga ko ang iyak. Mahina, paulit-ulit. At sa mismong gabing yun, doon ako unang hindi nakatulog. Pagkalipas ng ilang gabi, parang hindi na ako nakakatulog ng maayos. Sa opisina, nakaupo lang ako sa harap ng computer, pero kahit anong gawin ko, wala akong gana. Para kong laging may sakit na pilit nagtatrabaho. Pagdating ko sa istasyon, andun ulit siya. Parang eksaktong inulit lang ang mga nakaraang gabi. Nakatayo siya sa gilid ng platform, yung parehong suot. Uniform na kupas. Sapatos na halos pudpud. Belt bag na parang luma na. Shoulder bag na hindi bagay sa suot niya. At habang nakatayo ako ilang metro mula sa kanya, ang nararamdaman ko ay hindi na lang basta presensya. Hindi na lang siya parang bantay ng istasyon. Ngayon sigurado ako, naghihintay siya. At ako ang hinihintay niya. Bago ko patuluyang lamunin ng paranoia, may isa pang guard na dumaan. Naka-green uniform, lalaki, mas bata, tumayo sa kabilang dulo ng platform. Sinamantala ko ang pagkakataon, tinanong ko siya casually habang nag-aabang ng tren. Sir, lagi ko pong nakikita si Ate Guard dito tuwing last trip. Ang sipag niya ha, parang hindi siya nauubusan ng shift. Biro ko, pilit pinapakalma ang tono ko. Napatingin siya sa akin, nagtaka. Ha, sir? Wala pong babae na naka-duty dito sa gabi. Puro kami lalaki pag last trip. Napangiti ako ng pilit kahit nanlamig yung batok ko. Ah, ganun ba? Siguro iba yung oras na naabutan ko dati. Kunwari natural lang, pero sa loob ko parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Mabilis akong sumakay. Hindi na ako nagpaabot ng isa pang tanong, pero pag upo ko sa loob, hindi ko mapigilang lumingon. Andoon pa rin siya, nakatayo sa platform, nakatingin diretso sa akin. Pero ngayong gabi hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya may isang maliit na figura. Hindi malinaw ang mukha, parang natatakpan ng anino. Pero kita ko ang hubog, isang bata na nakasiksik sa binti niya. Nag-init ang mata ko, hindi ko alam kung naiiyak ako o nahihilo. Napakapit ako sa bag ko. Pilit sinasabing pagod lang ako.
hallucination. Baka mali lang ang tingin ko sa refleksyon. Pero hindi ako makatingin ng matagal. Ramdam ko na kung titingin ako ulit sa bintana, andoon pa rin sila. Kaya pinilit kong mag-focus sa paligid. May estudyanteng nakatulog, may isang lalaking tulala sa cellphone. May matandang babae na mahigpit ang hawak sa bayong niya. Lahat sila normal, ako lang ang kabado. Pagdating sa sumunod na istasyon, bumukas ang pinto. May isang pasaherong pumasok, lalaki, bit-bit ang backpack. Umupo siya sa harap ko. Kasabay ng paglapit niya, bigla kong naamoy ang amoy pulbos at pawis. Yung amoy ng bata na kalaro mo sa kalsada. Yung tipong bagong takbo sa init ng araw, tapos pahid ng Johnson's baby powder. Nalaglag ang sikmura ko kasi sabay ng amoy na yon narinig ko na naman yung mahina at putol-putol na iyak. Hindi sa labas, hindi mula sa platform, nasa mismong loob na ng tren. Napatingin ako agad sa paligid. Walang bata. Lahat ng pasahero ay matatanda. Pero yung iyak, nandoon. Mahina, paulit-ulit parang galing sa ilalim ng upuan. Pinilit kong kumalma, pinikit ko ang mga mata ko at sinabihan ng sarili, guni-guni lang, hindi totoo. Huwag mong paniwalaan. Pero nung dumilat ako, dumiretso agad ang mata ko sa relo ko at doon ko nakita 11:11 na naman. Nalagutan ako ng hininga kasi kasabay ng oras na yon sa refleksyon ng bintana nakita ko siya. Hindi na sa platform, hindi na sa labas, andoon siya sa tabi ko. Ang lady guard sa LRT. Naka-uniform pa rin, walang galaw, nakatingin lang, diretso sa akin. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Walang ibang pasahero ang napapansin. Ako lang ang nakakakita. Pagkatapos nung gabing nakita ko siya na may kasamang bata sa refleksyon, sinubukan ko talagang umiwas. Maaga akong umalis sa opisina para hindi ako umabot sa last trip. Kahit naiinis ang boss ko, tiniis ko. Pero kahit anong pilit kong baguhin ang routine ko, parang sinusundan pa rin niya ako. Isang gabi habang naghihintay ako ng tren, mga bandang 10:00 napilitan akong gumamit ng CR ng istasyon. Walang ibang tao roon. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng tubig na tumutulo sa gripo. Pagkapasok ko sa cubicle, nagsara ako ng pinto, pero bago pa ako makaupo may narinig akong mahinang iyak. Hindi malakas, hindi halakak, iyak ng batang parang sinisikil ang lalamunan. Nakikinig, tumatama sa pader ng CR yung tunog, nag-e-echo. Nalaglag ang tiyan ko sa kaba. May kasama ba ako sa loob? Hindi ko naramdaman. Wala akong narinig na pumasok. Pilit kong hindi pinansin, pero nung sumilip ako sa ilalim ng cubicle may nakita akong sapatos, itim, yung pang-duty ng lady guard. Yung nakita ko rin sa panaginip ko halos pudpud na, nakapirmi lang sa kabilang cubicle, walang ingay ng galaw, walang flash, walang kahit ano. Nakatayo lang. Kinabahan ako. Agad kong binuksan ang pinto. Hindi ko na tinuloy ang ginagawa ko. Walang tao sa loob ng CR. Walang kahit sino. Pero basang footprints ang naiwan sa sahig. Paunti-unti palabas ng pinto ng CR. Nanginginig ang kamay ko habang nanghihilamos sa lababo. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili pero habang nakayuko ako sa lababo doon ko naramdaman. May nakatayo sa likod ko. Si Ate Guard. Para bang huminto ang hangin sa paligid, para bang huminto ang oras. Umaasa ako na totoong tao siya, na baka pansinin niya ako, baka makausap. Kahit ilang segundo lang, tumayo ako ng dahan-dahan at pilit at tinitingnan ang kanyang direksyon. Ang puso ko parang tatagos sa dibdib ko. Ma'am, mahina akong bulong, halos hindi ko naririnig ang sarili ko. Walang sagot, wala ring gumalaw.
Dahan-dahan akong nagtangkang tumingin sa salamin sa harap ko. Umaasang makikita ko ang mukha niya sa refleksyon at mararamdaman na totoong tao siya. Pero sa halip na mukha, ang nakita ko, wala. Nawala siya. Sumigaw ako sa takot at tumakbo ako palabas ng CR. Hindi na humihinga. Hindi ko tiningnan ang paligid at hindi ko ininda kung may nakatingin man sa akin. Ang importante lang, makalayo. Habang tumatakbo ako, naririnig ko pa rin sa likod ang mahinang echo ng iyak. Baka sa aking imahinasyon lang, pero hindi ko maalis sa isip ko. Paglabas ko sa CR, huminto ako sa gilid ng pasilyo ng istasyon, pilit humihinga ng malalim. Ang dibdib ko parang sasabog, ang pawis sa noo ko basa na. Bawat tibok ng puso ko naririnig kong parang echo sa loob ng katahimikan ng gabi. Biglang may humawak sa braso ko. "Ma'am, ayos ka lang ba?" Sobrang nagulat ako. Ang lakas ng pagkabigla ko, muntik na ako umatras at maitaboy ang tao, pero nung tumingin ako sa mukha niya, lalaki, uniformed guard, parang ibang tao, iba sa babae. Totoo siya. Tanggap na tanggap ko sa sarili ko na ito ay isang normal na guard, hindi isang halimaw o multo. Oo po." Halos nanginginig kong sagot. Tinanggal ang kamay niya sa braso ko, pero tinitingnan niya ako ng mabuti. May kababaan ng boses, may concern. "Nakikita mo ba si Ate Guard?" Napatingin ako sa kanya. May tingin na hindi makapaniwala sa mga mata ko. Ramdam ko agad, hindi lang basta curiosity ang nasa likod ng tanong niya. Para bang alam niya ang nangyayari o may naaalala siya na hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang puso ko parang tatawid sa lalamunan ko. "Gusto mo bang sabihin ko sa iyo kung sino siya?" Bulong niya. Umupo ako ng diretso. Hindi pa rin nakakapagsalita. Ang bigat ng sandaling yun, parang huminto ang oras sa paligid namin. Pilit kong pinigilan ang panginig ng mga kamay ko, ang lakas ng tibok ng puso ko at ang lumalakas na kaba sa dibdib ko bago ako tumango sa kanya. Alam ko sa mga sandaling ito, mas malalaman ko ang katotohanan. Tumahimik ang ilang segundo matapos akong tumango. Parang humigop ng hangin ang buong istasyon at unti-unti nagsimulang maglahad ng kwento si Manong Guard. Hindi niya kailangang banggitin ang pangalan. Sa paraan ng pagkakakwento niya, ramdam kong matagal na niya itong itinatago at ngayon lang muling binibigkas. Ang sabi ni Manong Guard noong mga nakaraang taon, bago pa mag-renovate at magdagdag ng mga bagong tren, naging usap-usapan ang isang insidente sa mismong istasyon na yon. Isang lady guard ang naka-assign sa panggabing duty. Hindi sa sikat, pero kilala ng lahat dahil sa pagiging istrikto. Palaging alerto at higit sa lahat dahil bihira siyang umuwi. Kung hindi duty, madalas ay nagbabantay pa rin sa paligid. May dahilan pala. Siya ay isang single mother. May anak siyang maliit na babae na madalas niyang isinasama sa istasyon, lalo na sa gabi kapag walang ibang mag-aalaga. Tahimik lang ang bata, nakaupo sa gilid habang nag-overtime si nanay. Hindi ito pinapansin ng ibang staff, sanay na rin. Sa mata ng marami, matatag na babae si Ate Guard. Pero sa likod ng uniforme, dala niya ang bigat ng pagiging mag-isa. Hanggang isang gabi may hindi inaasahang nangyari. Isang lasing na pasahero ang gumawa ng gulo, pilit na pinapababa pero tumutol. Dito nagkaroon ng komosyon. Sa gitna ng alitan natulak ang bata. Bumagsak siya mula sa mataas na bahagi ng platform. Sa bilis ng pangyayari, wala nang nagawa si Ate Guard kundi sigaw at pagtakbo. Huli na ang lahat. Nalagutan ng hininga ang anak niya bago pa dumating ang saklolo. At mula sa gabing yun, nagbago ang lahat. Ayon sa mga nakakita, hindi na umalis si Ate Guard sa tabi ng platform kung saan bumagsak ang anak niya. Hindi siya tumanggap ng tulong. Hindi rin siya umuuwi, halos magdamag siyang umiiyak. At kinabukasan, natagpuan siya ng mga kasamahan niya. Patay na. Hindi malinaw kung paano. Ang sabi ng iba, siya ay nagbigti sa isang sulok ng istasyon. Ang sabi naman ng iba, nahulog din siya sa mismong riles na kinasawi ng anak niya.
Iba-iba ang bersyon ng kwento pero iisa lang ang malinaw. Mula noon, gabi-gabi may nakikitang babaeng nakauniporme sa istasyon. Tahimik siya, nakatayo, nakamasid at may mga pagkakataong naririnig daw ang iyak ng bata sa mga pasilyo. Kahit wala namang tao. Habang ikinikwento ito ni Manong Guard, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Parang bumigat ang paligid. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin lalo na nang sabihin niya ang uli. Hindi daw lahat nakakakita kay Ate Guard. Bihira lang kapag ramdam mong nakatingin siya sa'yo, hindi ibig sabihin na ikaw ang sinusundan niya. Kadalasan yun ay dahil nakita niya sa iyo ang isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng anak niya. Napayuko ako. Ang bawat salita ni Manong Guard parang kutsilyong humihiwa sa dibdib ko. Di ko alam kung dahil ba sa multo na hindi matahimik o dahil sa biglang sumagi sa isip ko, ako mismo may kasalanan din. Alam mo Manong, bumuntong hininga ako pero naputo lang sasabihin ko. Hinayaan ko munang lumubog sa katahimikan ng lahat bago ko ipinagpatuloy. Naalala ko bigla yung anak ko. Nagumpisa akong ngumiti pero pilit. Dati sobrang sipag ko, sobrang taas ng pangarap ko sa pamilya ko. Ayokong maranasan ng anak ko yung hirap na dinanas ko. Kaya kahit buntis ako, sige pa rin ako sa trabaho. Hindi ko iniinda ang pagod kahit sumasakit na ang likod ko, kahit minsan parang nanlalabo na ang paningin ko. Sabi ko sa sarili ko, konting tiis na lang. Para sa kanya rin to. Humigpit ang hawak ko sa bag na nasa kandungan ko. Ramdam kong nanginginig ang mga kamay ko. Hanggang isang araw, habang nasa trabaho ko, bigla na lang akong nahilo. Hindi ko na maalala kung paano ako napunta sa ospital, pero tandang-tanda ko yung malamig na boses ng doktor. Napapikit ako. Wala na raw. Wala na yung anak ko. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan at hindi ko man lang siya nasilayan. Hindi ko man lang siya nayakap dahil abala ako sa pagtatrabaho, dahil mas pinili kong magsakripisyo ng sobra hanggang sa nakalimutan kong alagaan ang sarili ko at siya. Humugot ako ng malalim na hininga pero parang hindi sapat. Kaya kapag naririnig ko ang kwento ng mga magulang na nawala ng anak, ramdam ko yung sakit, yung bigat, yung pagkakasala. At hanggang ngayon hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba ang sarili ko. Napahawak ako sa dibdib ko. Mahigpit na para bang kayang pigilan ng mga daliri ko ang bigat na hindi matanggal-tanggal sa loob. Ang sakit ay hindi lang alaala, kundi parang sugat na muling bumukas sa bawat pagbanggit ko ng nakaraan. Hindi lang sa kwento, kundi parusa na paulit-ulit kong pinagdadaanan sa isip ko. Sa bawat gabing mag-isa ako, naiisip ko kung anong itsura niya kung nabuhay siya. Siguro kasing edad na siya ngayon ng batang madalas kong nakikita sa tabi ng multo. Siguro may mga mata siyang mapupungay. May ngiti na kayang tunawin lahat ng pagod ko. Siguro tatawagin niya akong nanay. At doon ko mararamdaman na lahat ng paghihirap ko may saysay. Pero hindi nangyari. Hindi na mangyayari. At dahil sa kasalanan kong yun, natutunan kong maging bihag ng sarili kong alaala. Kahit saan ako magpunta, dala ko yung pakiramdam ng mga kamay kong walang nahawakan, yung dibdib kong walang narinig na iyak, yung tiyan kong walang natapos na paglalakbay ng isang buhay na dapat sana'y ipinanganak ko. Hindi ko namalaya na tuluyan na pala akong umiiyak habang nakaupo sa harap ni Manong Guard. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko na lang ang marahang pagtapik sa balikat ko. Nilingon ko si Manong Guard at nakita ko ang awa sa mga mata niya. Wala siyang sinabi agad pero ramdam ko ang bigat ng pagkaunawa. Para bang alam niya na hindi na mga multo ang nagpapahirap sa akin kundi ang alaala na hindi ko matakasan. Hinayaan niya lang akong umiyak. Walang pangungulit, walang panghuhusga. At sa huli, sa napakababang tinig na halos pabulong, narinig ko siyang magsabi, "Baka kaya mo siya nakikita.
Pagkasabi ni Manong Guard ng mga salitang yon, tila akong nayanig. Para bang tinusok ng malamig na karayom ang dibdib ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang ipahiwatig at ayoko ring magtanong. Sapat na ang bigat ng lahat ng dala ko. At sa gitna ng katahimikan ng istasyon, dumating ang tunog na kanina ko pa hinihintay. Ang ugong ng huling tren. Unti-unting lumakas ang kalabog ng bakal kasabay ng ilaw na gumuguhit sa dilim. Sa paglapit ng huling tren, tulala akong pumasok. Iniisip kong ito ang dahilan kung bakit ako nakakaakit ng mga kaluluwang hindi matahimik. Baka kasi pare-pareho kaming naipit. Sila sa pagitan ng mundo at ng kabilang buhay. Ako sa pagitan ng pagpapatawad at pagkakasala. Para kaming iisang salamin. Ang kwento ng Lady Guard at ng anak niya, para bang tadhana ang nagpakita sa akin para ipamukha na hindi ako nag-iisa sa ganitong uri ng kaparusahan. Pero imbis na gumaan, mas lalong bumigat. Ang totoo, mas natatakot ako hindi sa kanila, kundi sa sarili ko. Kasi alam kong kaya kong magmukhang buo sa harap ng iba. Kaya kong ngumiti, kaya kong magtrabaho. Kaya kong magpanggap na matatag. Pero sa loob-loob ko, wasak ako. Sa tuwing naaalala ko ang anak kong hindi ko man lang nayakap, pakiramdam ko baka hindi ko deserve ang katahimikan. At baka tama nga si Manong Guard. Baka kaya ko siya nakikita. Baka kaya niya ako sinusundan. Hindi dahil multo lang siya ng isang trahedya, kundi dahil ako mismo ay multo rin. Buhay man ang katawan ko pero matagal nang patay ang bahagi ko na dapat naging ina. Sir Jupiter, matapos ko pong marinig ang buong kwento tungkol sa Lady Guard sa LRT, hindi na po ako mapalagay. Hindi ko man masabi na natatakot ako ng lantaran pero aaminin kong mabigat ang epekto sa akin. Bawat pagkakataon na nakikita ko siya o kahit na naiisip lang, para bang muling bumabalik ang alaala ng anak kong hindi ko nakasama. Kaya't kahit wala siyang ginagawa sa akin, ramdam ko ang pagkirot sa dibdib ko. Isang paalala na hindi ko matakasan. Dahil dito nagpasya po akong makiusap sa opisina na kung maaari umuwi ako ng mas maaga. Imbis na alas 10 ng gabi, tinangkilik ko sana alas 8 pa lang makauwi na ako. Ang dahilan ko simple lang, mahirap na ang biyahe pauwi kapag 10 oras ng gabi. Ngunit sa totoo lang, gusto ko lang makaiwas. Ayokong makasabay pa siya sa parehong oras, ayokong makita siyang muli at ayokong maalala pa ang lahat. Sa unang 2 gabi ng aking bagong oras, naging maayos ang lahat. Alas 8 pa lang, nakasakay na ako, mas maaga sa nakasanayan. Ang mga tren ay hindi pa ganoon kasiksikan at tila mas ligtas ang paligid. Walang kahit anong kakaibang nangyari at hindi ko siya nakita, narinig o naramdaman. Kung tutuusin, nakahinga ako ng maluwag. Para bang ito na, nakahanap na ako ng paraan. Nakaligtas na rin ako kahit papaano. Habang nakaupo ako sa tren at pinagmamasdan ng mga ilaw sa labas ng bintana, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko. Baka nga sapat na ang simpleng pag-iwas. Pero Sir Jupiter, alam kong hindi yun totoo. Sa mga sandaling yun, baka nga ako mismo ang niloloko ng sarili kong isip. Kasi kahit walang nakakatakot na nagpakita, dala-dala ko pa rin ang bigat. At sa pinakaloob-looban ko, alam kong hindi ganoon kadaling makatakas. At tama nga ako. Akala ko lang natapos na ang mga kababalaghan. Dahil noong 3 gabi ng bago kong oras, pagdating ko sa hallway ng istasyon, yung fluorescent light sa kisame kumikislap-kislap na parang hindi mapakali. At sa gilid ng paningin ko may dumaan. Mabilis. Parang tao. Naka-uniforme, yung Lady Guard. Napalingon ako agad pero wala. Malinis ang pasilyo. Ako lang mag-isa. Kinilabutan ako. Hindi ko na alam kung imahinasyon lang ba o may talagang sumusunod sa akin. Sir Jupiter, pakiramdam ko unti-unti na akong nauubos sa Maynila. Parang sinisip-sip yung lakas ko araw-araw. Ilang linggo akong halos hindi makatulog, hindi dahil sa ingay ng syudad, kundi dahil sa bigat ng dala ko tuwing ipipikit ko ang mga mata ko.
Sa tuwing sinusubukan kong magpahinga, nakatitig lang ako sa kisame ng maliit kong kwarto sa boarding house, nakikinig sa tik-tak ng lumang orasan. Hinihintay na sumapit ang madaling araw. Minsan naman bigla ko na lang makikita yung sarili kong nakatulala sa dingding, wala sa wisyo. Tumatagal ako ng ilang oras na nakaupo lang sa gilid ng kama. Iniisip kung paano ko tatapusin ang susunod na shift. Wala akong gana kumain, wala akong lakas makihalubilo sa mga kasama sa trabaho. Lahat naging parang routine na lang, gigising, papasok, uuwi. Pero walang saysay. Kaya isang araw hindi ko na kinaya. Pinag-ipunan ko lahat ng tapang at nag-file ako ng leave gamit yung natira kong sick leave. Ang sabi ko sa boss ko, kailangan ko lang magpahinga, baka ma-burnout na ako. Pero ang totoo, gusto ko lang talagang lumayo. Hindi ko na matiis yung pakiramdam na kahit saan ako tumingin, may anino siyang nakasunod. Ang plano ko, umuwi muna sa probinsya. Iniisip ko noon, baka dahil lang sa lugar, baka dahil lang sa stress at gulo dito sa syudad. Kung makauwi lang ako, baka matapos na rin ang lahat. Pero hindi pala ganoon kadali. Habang nasa biyahe ako, nakasiksik sa bus na halos hindi gumagalaw dahil sa traffic. Ramdam ko ang init ng katawan ng mga pasahirong dikit-dikit sa akin. Amoy pawis, amoy usok ng tambutsa na pumapasok sa loob. May mga driver ng jeep na nag-aaway sa kalsada. May batang naglalako ng candy sa gilid. Dapat normal lang lahat yun. Pero ako hindi mapakali. Bigla kong narinig ang iyak ng isang bata. Mahina pero malinaw. Nasa likod ko, para akong napako sa upuan. Una akala ko may batang nakasakay. Natural lang dapat. Kasi may mga magulang ding pumapasok o umuuwi, pero nang dahan-dahan akong lumingon, wala akong nakita. Mga pasahero lang, pawang pagod din tulad ko. Yung iba nakapikit, halos tulog na. Yung iba nakikinig sa cellphone nila, may mga naka-headset, nakatitig sa labas, at parang wala na ring pakialam sa paligid. Wala namang bata, walang kahit sino na dapat umiiyak. Tahimik lang ang lahat. Mas matahimik pa nga kaysa sa dati. Kahit nasa gitna kami ng traffic. Doon ako pinagpawisan ng malamig. Parang nanigas yung batok ko at ramdam ko na parang lahat ng buhok ko tumindig. Pinilit kong huwag pansinin. Sinabihan ko yung sarili ko na baka imahinasyon lang. Pagod lang ako. Pero Sir Jupiter, yung iyak para siyang lumalapit tapos bigla mawawala. Paulit-ulit. Kahit gaano ako magpalinga-linga, wala talaga akong makita. Pagkababa ko ng bus, agad kong naamoy ang hangin ng probinsya. Sariwa, malamig, may halong amoy ng tuyong damo at lupa. Dapat nakaka-relax, pero sa halip parang kumapit lalo ang bigat sa dibdib ko. Naglakad ako papunta sa lumang bahay namin. Sa daan, pamilyar lahat. Mga puno ng mangga, mga kapitbahay na bihira ko nang makausap. At yung kalsadang parang hindi nagbago. Simula nung bata pa ako. Pero habang lumalapit ako, naririnig ko na naman. Iyakan. Mahina, parang galing sa isang bata. Hindi siya malakas pero malinaw. Nanggagaling sa bakuran namin. Huminto ako. Wala namang bata doon. Inayos ko ang backpack ko, sinubukan kong kumbinsin ang sarili ko na pagod lang ako sa biyahe. Pero habang papalapit ako sa gate, mas malinaw yung iyak, tapos biglang may sumingit na tunog ng hagik-hik, yung parang natatawa na umiiyak. Pagpasok ko sa loob ng bahay, malamig ang hangin kahit hapon pa lang. Wala naman tao. Matagal nang walang nakatira dito kaya alikabok at sapot ng gambalang ang bumungad sa akin. Pero sa gilid ng pandinig ko parang may mga yabag na sumusunod. Doon ko naisip hindi nga pala ito tungkol sa lugar. Kahit saan ako pumunta, sinusundan niya ako. Naisip ko noon na baka ako talagang dahilan bakit ayaw nila akong tantanan. O kaya baka nababaliw na ako. Baka ako lang yung hindi pa kayang tumanggap. Simula nang mawala ang anak ko parang hindi ko na natutunang huminga ulit. Pero itong babae, itong lady guard, parang salamin siya ng kung anong hindi ko kayang harapin. Pareho kaming iniwan, pareho kaming nawalan. Pero habang siya, Sir Jupiter, siya nakatayo lang, nakatitig. Ako naman unti-unting nilalamon ng konsensya ko.
Kaya nung araw din ng pagdating ko sa probinsya, bumalik ako sa simbahan, doon sa dati naming parokya. Matagal na akong hindi nagdadasal, sir. Noon, lektor ako. Linggo-linggo ako sa misa, binabasa ko ang salita ng Diyos. Pero simula nang mag-Maynila ako, nagkatrabaho, nabuntis, nawala ng anak. Natabunan na lahat. At ngayong bumalik ako, hindi na ako makalapit ng diretso. Parang nahihiya ako sa altar. Nahihiya ako sa Diyos. Umupo ako sa kumpisalan, umaasa na sa pag-amin ko mawawala yung bigat na baka ito yung solusyon. Pero nung nagsimula akong magsalita, walang ginhawa. Mas lalo lang bumigat kasi paano mo nga naman aaminin na hindi mo matanggap ang kalooban ng Diyos na ang totoo? Galit ka. Pag-uwi ko, hindi ako nakahanap ng kapayapaan kahit matapos magkumpisal, pakiramdam ko mas mabigat pa ang dala ko. Akala ko doon matatapos pero mali ako. Doon pala magsisimula ang pinakamatinding yugto. Doon pala magsisimula ang pinakamatinding yugto ng bangungot ko. Sa bahay nagsimula ulit ang ingay, ang yabag sa sahig, ang hagik-hik ng batang wala naman doon. Minsan naririnig ko pang ang naglalaro siya sa sala, tapos kapag binubuksan ko ang ilaw, wala kundi malamig na hangin. At doon na rin sa muling nagpakita ang lady guard. Sa sulok ng kwarto ko, hindi siya gumagalaw. Pero sa tabi niya may bata. Yung anak niya. Hindi ko nakikita ng buo pero ramdam ko, naririnig ko yung hinga. Nakikita ko yung maliit na kamay na nakahawak sa laylayan ng kanyang uniforme. Sir Jupiter, hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung pinapakita sila sa akin para matauhan ako o para tuluyan na akong sirain. Kasi habang tumatagal, hindi na ako makalaban. Ngayon para na akong kandilang nauupos, wala na akong lakas, wala na akong tibay. Kinabukasan mas lalo pa itong lumala. Nakatulog ako na may ilaw pero sa panaginip ko nasa loob ako ng istasyon. Walang tren, walang tao kundi ako lang at ang lady guard. Nakaupo siya sa bench, nakayuko habang ako na may nakatayo malapit sa kanya. Pero ang nakakapagtaka, naka-uniforme rin ako, parehong-pareho sa kanya. Bago ko pa siya malapitan, may batang humawak sa kamay ko. Maliit, malamig, pero mahigpit. Hindi ko makita ang mukha niya. Lagi lang itong nakatalikod o natatakpan ng anino. Nang humarap ako ulit sa guard, nakatingin na siya diretso sa akin, walang ekspresyon, pero puno ng bigat ang mga mata niya. Pagmulat ng mata ko, humahagok ako sa takot, basang-basa ang damit ko sa pawis. Nilingon ko agad ang kwarto ko. Doon ko nakita ang sahig, basa. May marka ng maliit na paa na parang galing sa tubig. Papalayo ito mula sa kama ko, diretso sa pinto. Hindi ko alam kung paano ko nagawang bumangon at burahin ang mga bakas gamit ang basahan. Nanginginig ako buong oras, parang mawawalan ng malay. Pagkatapos kong linisin, umupo ako sa gilid ng kama, pinipilit na huminga ng maayos. Doon ko lang napansin na amoy sunog ang paligid. Hindi malakas pero tiyak akong yun ang amoy ng nasunog na kuryente, pareho nung aksidente sa istasyon na ikinamatay ng lady guard. Mula noon, araw-araw na siyang bumabalik, minsan sa anyo ng hagikik ng bata na nagmumula sa sala, minsan sa pagpatay sindi ng ilaw kahit bagong palit ang bumbilya. May gabi pang bigla na lang uminit ang cellphone ko, sabay namatay at nang muling umilaw ang screen, 11:11 ang nakalagay. Paulit-ulit, hindi gumagalaw ang oras. Pero ang pinakamasakit, ang bata. Unti-unti na siyang nagiging mas malinaw. Sa una, peripheral lang, parang anino sa gilid ng paningin. Hanggang sa isang beses habang kumakain ako ng hapunan, naramdaman ko na may umupo sa sahig sa tabi ng lamesa. Nang tumingin ako, may maliit na braso nakapatong sa tuhod ko, puting-puti, malamig. Napalundag ako at halos maitapon ang plato. Pagtingin ko ulit, wala na. Pero doon ko narinig ang paghinga. Maliit, mabilis, parang hinga ng batang kakalakad lang
ng malayo. Muling bumalik ang bangungot. Nasa istasyon na naman ako, pero ngayon ako ang nagra-rounds. Ako yung naglalakad sa dilim ng riles, hawak ang flashlight. Ang lady guard na sa unahan ko nakatingin sa akin, nakangiti na mahina pero parang mapait. "Hindi ka makakatakas," bulong niya. Nagising akong umiiyak. Ang ilaw sa kwarto ko nakapatay at sa paanan ng kama may maliit na silhouette ng bata. Hindi siya gumagalaw, nakaupo lang, nakatingin. Nang mabilis kong buksan ang ilaw, wala na siya. Pero ramdam ko pa rin ang bigat ng tingin niya na parang nakatanim sa balat ko. Nagsimula na ring makialam ang mga tao sa paligid. May kapitbahay akong nakasalubong na nagsabing, "Uy, may bisita ka kagabi. Narinig kong may batang tumatakbo-takbo sa loob ah." Hindi ko alam kung paano sasagot. Tumango lang ako at pilit nang umiti kahit gusto ko nang mapahiyaw sa takot. Doon ko tuluyang naintindihan, hindi na ako nag-iisa sa nakakakita o nakakarinig. Totoo ang lahat ng ito. Hindi lang siya memorya, hindi lang siya guilt. Isa siyang presensya na ayaw akong bitawan. Habang tumatagal, ramdam ko ang lakas ko. Nauubos. Kahit anong pilit kong lumaban, laging may kapalit. Kapag sinubukan kong magdasal, mas lumalakas ang hagik-hik ng bata. Kapag binubuksan ko ang radyo para magingay, bigla itong namamatay. At kapag pinipilit kong huwag pansinin, mas hayagan silang nagpapakita. Hanggang isang gabi, pagkatapos kong maligo, humarap ako sa salamin. Basa pa ang buhok ko. May tumutulong tubig sa gilid ng tenga ko at wala akong ibang iniisip kundi sana makatulog na ako ng mahaba. Pero nang tumingin ako sa refleksyon, hindi ako ang nakita ko. Siya, si Lady Guard. Suot niya pa rin ang uniforme, gusot at marumi, parang galing sa mahabang duty. Basang-basa ang buhok niya, dumidikit sa pisngi na parang katatapos lang ding maligo. Pero ang mga mata niya nakatitig diretso sa akin. Walang galit, walang sigaw, pero may bigat. Yung tipong tingin na hindi mo matatakasan. Napakapit ako sa lababo, ang lamig ng ceramic sa ilalim ng kamay ko at pilit akong kumurap, umaasang ilusyon lang. At nang magmulat ako na ulit ang nandoon. Ang sariling mukha ko, namumutla, nanginginig at pawis na pawis. Pero hindi nawala ang bigat. Parang naiwan yung tingin niya sa loob ko. Doon ko naisip, baka kaya walang ginhawa sa kumpisal ko? Kasi hindi lang kasalanan ang tinatakasan ko, pati sarili ko. Ang totoo rin kasi hindi ko masabi lahat. Hindi ko kayang sabihin sa pari na galit ako. Galit sa Diyos. Galit sa sarili ko. Galit sa mundo. Kasi paano ko aaminin na pakiramdam ko pinabayaan ako, na kahit anong dasal ko noon walang tumulong, na habang humihingi ako ng tulong mas lalo lang akong nawalan. Kaya nung sinubukan kong aminin ang mga kasalanan ko, puro salita lang, hindi totoo, hindi buo, para lang akong nag-lecture, hindi naglalabas ng laman ng dibdib ko. Kaya wala akong nakuha, wala, para mas lalo lang lumaki ang bigat kasi naramdaman kong isa na namang bagay ang ginawa kong peke. Kaya ngayon tanggap ko na yung galit ko, yung guilt ko, yung lahat ng ayaw kong tingnan ngayon nasa harap ko. Ako na nasa salamin. Ito ang tunay na multo. Sir Jupiter, kinabukasan hindi ko na alam kung bakit ako napadpad doon. Wala naman sa plano kong bumalik sa simbahan, pero isang gabi pagkatapos ng panibagong bangungot, parang wala na akong direksyon. Naglakad lang ako hanggang sa nagulat na lang ako. Nasa tapat na ako ng simbahan. Walang tao. Sarado na dapat pero bukas ang pinto. Tahimik maliban sa mahina at paulit-ulit na tunog ng kandila na parang unti-unting nauupos. Pumasok ako at sa bawat hakbang biglang isa-isang namatay ang mga kandila sa gilid. Ang lamig ng hangin pero sarado lahat ng bintana. Para bang pinipigilan akong pumasok. Pero hindi na ako umatras. Walang tao sa simbahan. Pagdating ko sa gitna, biglang nagpatay sindi ang mga ilaw sa kisame na parang binabalaan ako at doon ko na hindi napigilan. Sumabog lahat. Bakit? Sigaw ko. Tumalbog sa bawat sulok ng simbahan ang boses ko. Bakit ako?
Hindi ba sapat na ginawa ko ang lahat? Bakit ako pa ang parurusahan? Bakit mo kinuha ang anak ko sa akin? Mag-isa na ako halos buong buhay ko tapos kinuha mo pa. Ramdam kong nanginginig ako at nangingilid ang luha. Wala akong pakialam kung may makarinig. Hindi ko matanggap, oo. Galit ako. Galit ako sa Diyos. Galit ako sa sarili ko. Ang totoo, hindi ko na alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Habang sumisigaw ako, biglang bumigat ang hangin. Yung mga ilaw ng kandila sabay-sabay pumutok. Ang natira lang yung liwanag mula sa altar. Doon ko sila nakita. Siya, yung lady guard sa LRT, nakatayo sa gilid ng altar, nakayuko. Sa tabi niya yung bata, hindi gumagalaw. Nakatayo lang. Nakahawak sa laylayan ng kanyang uniforme. Tahimik sila, walang salita, pero ramdam ko, ako ang hinihintay nila. Parang sasabog ang dibdib ko at hindi ko alam kung iiyak o sisigaw ulit, pero tuloy-tuloy na lang lumabas ang lahat. Kasalanan ko, ako ang may kasalanan. Hindi ko kaya. Pinabayaan ko rin yung sarili ko, pinabayaan ko lahat. Oo, galit ako kasi kahit anong dasal ko, nawala pa rin ang anak ko. Oo, kasi habang lumalaban ako, parang ako lang mag-isa at hanggang ngayon ako pa rin mag-isa. Tumulo ng tumulo ang luha ko habang sila lang ang nakatingin sa akin. Yung lady guard, yung mata niya mabigat, hindi galit pero puno ng pagod. Yung bata nakatago pa rin ang mukha pero ramdam ko yung hinga. Mahina, mabilis, parang hinihintay na matapos ang lahat. Doon ako tuluyang bumigay. Bumagsak ako sa sahig, humihiyaw. Hindi ko na alam kung nagdadasal ako o sumusumpa. Basta lahat ng hindi ko masabi dati, lumabas na. At habang nakalhod ako, basang-basa ng pawis at luha, may nangyari. Isa-isa yung mga kandila na namatay kanina muling nagliyab. Hindi dahil may nagsindi kundi parang kusa silang nagising. At sa liwanag noon nakita ko unti-unting nagiging malinaw ang mukha ng bata. Maliit na babae, mga 5 o 6 na taon, maputla pero may ngiti. Yung ngiting parang matagal nang hinihintay na matapos yung lahat. Tumingin ako sa lady guard at sa unang beses mula nang makita ko siyang ngumiti siya. Mahina, pagod, pero totoo. At bago sila tuluyang maglaho, ramdam ko na parang may tinanggal sa dibdib ko. Hindi nawala lahat pero parang may malaking bigat na ibinaba. Pagmulat ko, ako na lang mag-isa. Tahimik ang simbahan, normal ang ilaw. Wala na silang dalawa. Pero sa sahig kung saan sila nakatayo kanina may naiwan. Maliit na marka ng paa ng bata. Basa, parang galing sa tubig. At isang kandila hindi na upos. Nagniningning pa rin. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ginhawa ba yon o panibagong pasanin. Pero ang alam ko hindi na ako makakatanggi. Totoo silang nandito. At totoo rin yung bigat na matagal ko na ring tinatakasan. Sir Jupiter, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang dalhin ito. Pero noong gabing yon kahit papaano huminga ako ng mas malalim. Sir Jupiter, ilang buwan na ang lumipas mula nung gabing yon sa simbahan. Bumalik na ako sa Maynila. Tinanggap ulit ang trabaho ko at oo, gabi pa rin ang pasok ko. Last trip pa rin akong umuwi. Pero ngayon, iba na yung pakiramdam ko. Wala na siya. Wala na si Ate Guard sa mga refleksyon ng bintana. Wala na yung batang umiiyak sa station. Tahimik na ulit ang biyahe. Minsan nakakatulog pa ako habang nakasandal sa upuan. Pero bago ko ipikit ang mata ko, palagi akong nagdarasal. Hindi lang para sa akin, kundi para rin sa kanya, para sa kanila. At sana pareho na kaming napatawad ang sarili. Unti-unti rin akong bumabalik sa dati kong buhay. Nagkikita na ulit kami ng mga dati kong kaibigan, yung simpleng kape sa umaga o inuman kapag Sabado. Natuto rin akong maghanap ng bagong pagkakaabalahan. Mahilig na akong magtanim ng halaman sa maliit kong balcony at minsan nagbabasa ng libro hanggang makatulog. Para bang natututo akong mabuhay
Hindi lang basta mag-survive. Pero kahit na wala siyang presensya, dala ko pa rin yung memorya niya. At sa totoo lang, ayokong burahin. Kasi kung hindi ko hinarap yung gabing yun, baka hanggang ngayon, nagtatago pa rin ako sa bigat na ayaw kong pangalanan. Ngayon, tuwing sumasakay ako ng LRT pa uwi, dumadaan kami sa istasyon kung saan siya nawala. Wala nang kaba. Wala nang biglang lamig. Tinitingnan ko lang yung platform at tahimik na nagdarasal. Sana nahanap ko na ang iyong kapayapaan, Ate Guard. At salamat. At doon ko naisip, siguro kaya nawala na siya kasi tinanggap ko na at siya rin tinanggap na rin niya. Kaya simula nang mahanap niya ang kapayapaan, gayon din ako. Natuto na rin akong mabuhay para sa sarili ko. Mga kasikyo, bibigyan ko ang istorya na to ng 10 out of 10. Habang binabasa ko kasi ang sulat na to, ramdam ko yung pagod ni Feli. Hindi lang pisikal, kundi yung bigat na dala niya sa puso. Ang hirap kasi kapag ang pinapasan mo, hindi lang buhay mo, kundi pati kasalanan na hindi mo masabi ng buo. At sa mga nakikinig na baka may sariling pinapasan na bigat, lalo na yung mga nawalan ng hindi pa man nagsisimula, gusto ko na lang sabihin hindi nyo kasalanan. Hindi nyo pagkukulang. May mga bagay talagang nangyayari na lampas sa kaya nating intindihin. Kung minsan, dala natin yung sakit na parang parusa, pero gaya ni Feli at gaya ni Ate Guard, darating din yung araw na mararamdaman nyo, hindi nyo kailangang dalhin mag-isa. At kahit hindi natin naririnig, baka may mga kaluluwa ring nakatingin. Hindi para sisihin tayo, kundi para ipaalala. Pwede mo na ring patawarin ang sarili mo. Kasi minsan, ang kapatawaran, yun talaga ang pinakamalaking milagro. Hanggang sa susunod, ito po si Jupiter at ito ang Sityo Bangungot.